Lesson 4. So, paano nga ba tayo makakahanap ng tamang client for as a freelancers? Kaya kasi today, I'm going to give you 5 powerful tips para makahanap ka ng target client mo ng mas mabilis at mas madali. Ready na ba? Kung ready ka na, let's go. Tip number 1, ito yung tip na kung saan you're going to know yung ideal client mo. So, paano nga ba? Kapagka kayo ay naghahanap ng ideal client, siyempre tatanungin mo na ano ba yung client may offer, sino ba yung gusto mong maging client, taga-Canada ba, taga-Australia ba, or kung saang bansa. Actually, napakadaming mga bansa na naghahanap ng ideal client. So, dapat meron kang avatar ng client mo. Okay, tip number 2 is gumawa ng strong online presence. So pag sinabi naman natin gumawa ng strong online presence, kailangan clients will search for you online. So dapat meron ka mga professional LinkedIn profile, meron ka ng Facebook page, meron ka na rin website para makita nila ang services mo. Pero kung wala ka pa namang budget for your website, there's a lot of website right now na pwede mo nang gawin, no? Meron ng outline, papalitan mo na lang siya. Okay? So, mag-Facebook page ka muna. So, lagay mo doon yung mga, ano mo, naging client mo before. Kung wala ka pa naging client, pwede naman yung Facebook, yung mga, ano mo, portfolio mo. Okay? So, tip number 3 is mag-join ka sa mga Facebook groups, sa mga LinkedIn communities. So, marami mga business owners ngayon na nagkahanap ng mga freelancers sa Facebook groups at LinkedIn. So, you can join groups related to your niche. So, magbigay ka ng mga valuable tips, huwag lang mag-spam ng services, mag-comment ka, mag-engage ka para mas mapansin ka. Kasi mas okay kung active ka and visible para dumami lang yung mga potential client mo. Tip number 4, para magkaroon ka ng mga clients is mag-offer ka ng mga free values o value bago magbenta. Huwag ka puro pitch. Bigyan mo muna sila ng value ng potential clients mo. Example, pwede ka mag-share ng mga freelancing tips sa social media, mag-post ka ng mga case studies or testimonials. Pwede ka din naman magbigay ng mga free resources tulad ng mga checklist, ayan. So kapag nakita na ng mga viewers or ganyan ng mga audience na nagbibigay ka ng value, kapag nakikita nila yung expert ka, sila mismo yung lalapit sa'yo. Okay. Tip number 5, mag-reach out at mag-network. So kung medyo shy type ka, huwag ka masyadong matakot kasi mas maganda kung nakikipag-connect ka. First, ako din ganyan before, medyo shy ako. Pero syempre nakita na nila na I'm doing good and I'm also trustworthy person. So mag-send ka ng mga personalized messages sa mga potential clients sa LinkedIn or email. Sabihin mo kung paano mo sila matutulungan, hindi lang basta hire me, gano'n. So hindi siya pwedeng gano'n. So, ngayon kung alam mo na kung paano hanapin yung mga ideal clients mo, ano ba yung mga strategy na pwede mong subukan? So, of course, magbibigay ako ng assignment sa inyo ngayon. So, I'll be giving you an assignment wherein gagawa kayo ng inyong LinkedIn profile, gagawa kayo ng inyong Facebook page. Alright? So, para malaman mo kung saan ka maghahanap ng iyong client, we'll see you on our next lesson, which is lesson number 5.